Maaga pa lang ay ginising na si Lira ng ingay ng tricycle na nag-aagawan sa kalsada. Hindi iyon ingay ng pag-asa, kundi ingay ng mundong laging nauuna sa kanya. Mabilis, magulo, at tila walang pakialam kung may nadudurog na pangarap sa gilid-gilid. Nakatira si Lira kasama ng kanyang ina at nakababatang kapatid sa barong-barong na ang dingding ay pinagtagpi-tagping yero at ang bubong ay may butas na parang laging nag-aabang ng ulan upang magpadagdag ng problema. Kahit anong ayos ni Aling Susing sa kanilang tahanan, lagit-laging may sisingit na liwanag sa pagitan ng bakal at kahoy. Liwanag na hindi nagbibigay pag-asa, kundi paalala lamang ng kahirapan. Tumayo si Lira mula sa banig na may mga himulmol na parang katas ng taon-taon nilang pagtitiis. Dinaman niya ang sakit sa kanyang likod. Pitik iyon ng katawan na sanay na sa hirap, pero hindi pa rin natututong tawanan ang sakit ng buhay. "Anak, gising ka na pala." Mahina ngunit pagod na wika ng kanyang ina habang hinahalo ang lugaw na halos mas marami pa ang tubig kaysa bigas. "Opo, ma," sagot ni Lira. "May pasok po ako sa palengke mamaya. Kailangan ko pong maaga." "Pasensya ka na, anak. Yan lang ang kaya natin ngayon," sabi ni Aling Susing, pilit na ngumiti. Nasasaktan si Lira tuwing nakikita ang ngiting iyon. Ngiting hindi masaya, kundi ngiting ayaw sumuko. Kung may tunog iyon, siguro pitik. Mahinang pitik na paulit-ulit tumatama sa dibdib niya. "Ma, ako na po dyan. Magpahinga muna kayo," sabi ni Lira. Ngunit umiling ang ina. "Hayaan mo ako, anak. Kahit papano, gusto kong ako pa rin ang nag-aalaga sa inyo." Isang bagay ang hindi nagbabago sa buhay nila. Mahal sila ng kanilang ina ng walang katumbas. Pero minsan, iniisip ni Lira kung sapat ba ang pagmamahal para lampasan ng gutom, pagod at araw-araw na pangungutya ng mundo. Habang kumakain sila ng lugaw, kumatok si Anton, ang nakababatang kapatid ni Lira, sa mesa. "Ate, may ulam ba mamaya?" Tumingin si Lira sa ina at nagtagpo ang kanilang paningin. Alam nilang pareho ang sagot. "Bibili ako mamaya kung may dagdag na kita," sagot ni Lira, pilit na masigla. Ayaw niyang marinig ni Anton ang bigat ng engkwentro ng kahirapan at pangarap. Pagkatapos kumain, nagmamadali siyang lumabas dala ang lumang bayong na halos sumuko na sa dami ng pinagdaanan. Habang naglalakad sa eskinita, dinig niya ang mga batang nag-aaway, mga kapitbahay na nagkukwentuhan tungkol sa utang, at mga nanay na nag-aabang ng ayuda. Ang bawat boses, bawat buntong hininga, bawat hikbi, lahat iyon ay parang maliliit na pitik ng realidad. Pagdating sa palengke, sinalubong siya ng amoy ng isda, gulay at init ng araw na parang paulit-ulit siyang sinusubukan. Kahit gabi o maulan, kahit pagod na pagod siya, kailangan niyang kumayod. Sa gulay section siya nakatalaga, tumutulong magbalot at magbuhat kapalit ng maliit na kita. "Lira, bilisan mo roon sa okra!" sigaw ni Aling Tising. Mabilis siyang pumunta roon. Habang binabalot niya ang gulay, biglang tumulo ang pawis sa pisngi niya. Hindi niya alam kung pawis ba iyon o luha. Basta ang alam niya, napapagod na siya, pero walang puwang ang pagod sa buhay ng mahihirap. Kahit kailan, hindi ito humihinto para sa'yo. "Pagod ba?" tanong ni Joseph, isa ring taga-benta sa palengke na palaging ngumingiti kahit nalulunod sa utang. "Hindi naman," sagot ni Lira. "Sanay na." Sanay sa hirap? O sanay na walang pagpipilian? Biro ni Joseph, pero naramdaman ni Lira ang bigat sa likod ng tanong. Ngumiti siya ng mahina. Siguro pareho. Tahimik silang nagpatuloy sa trabaho hanggang hapon. Ngunit habang pauwi na si Lira, naglakad siya sa kalsada kung saan madalas magkumpulan ang mga tambay. Doon, narinig niya ang mga bulong-bulungan. Kawawa naman niyang si Lira. Kung hindi siya maghahanap buhay, sino pa ba? Aba, baka naman paswertehin din yan balang araw. Balang araw? Halos pitik na ng pitik ang buhay niyan. Pitik. Isang salita, pero ramdam niya sa dibdib.
Dahan-dahang kumukolekta ng sugat ang bawat pitik. Parang basag na salamin na dinikit-dikit ng pag-asa. Pagdating sa bahay, sinalubong niya ang tingin ng kanyang ina. May kakaiba. May lungkot na hindi niya nakita noong umaga. Ma, may nangyari po ba? Huminga ng malalim si Aling Susing. Lira, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay. Doon nagsimulang tumunog ang pinakamalakas na pitik na maririnig niya sa buong buhay niya. At iyon ang umpisa ng pagbabago. O pagbagsak, hindi pa niya alam. Mabigat ang katahimikan sa maliit na barong-barong nang pumasok si Lira. Ramdam niya agad ang kakaibang lamig ng hangin, hindi galing sa panahon, kundi mula sa lungkot na nakabalot sa mukha ng kanyang ina. Si Anton ay nasa sulok, tahimik na naglalaro ng lumang tansan, hindi makatingin sa kanila. Ma, ano pong nangyari? Tanong ni Lira, marahang lumapit. Umupo si Aling Susing sa gilid ng kanilang lumang papag. Nanginginig ang kamay nito, hawak-hawak ang isang papel, manipis. Kulay puting halos naging kulay abo sa kakahawak. Lira, dumating ang notice, mahina nitong wika. Napahinto si Lira, alam niya ang ibig sabihin ng salitang notice. Isang salitang mas mabigat pa minsan sa gutom, mas masakit pa sa pagod. Eviction notice? Halos hindi niya mabigkas. Dahan-dahang tumango ang ina. Para bang may kumalabog sa dibdib ni Lira. Isang malakas na pitik na halos magdurog sa anumang natitirang pag-asa niya. Napalunok siya, pero parang may nakabara sa lalamunan niya. Kailan daw tayo? Kailan daw nila kukunin ang lote? Tanong niya. Pilit hinahabaan ang hinga. Sa loob ng 1 buwan, sagot ni Aling Susing. Pinapaupahan na raw sa ibang bagong papasok. Mas mataas daw magbayad. Hindi ko na kaya, anak. Kahit anong dagdag trabaho ko, kulang pa rin. Tahimik si Lira. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil napakaraming salitang nag-uunahan sa isip niya. Galit, takot, pagkalito, pagod, pero wala ni isa ang lumalabas. Ma, hindi po ba natin pwedeng kausapin? Magmakaawa? Humingi ng palugit? Tanong niya, hawak-hawak ang kamay ng ina. Umiling si Aling Susing. Sinubukan ko na. Ayaw na nila. Sabi nila, negosyo raw to, hindi charity. Sumabog ang luha ni Anton. Ate, saan tayo titira? Ayoko pong matulog sa kalsada. Yumuko si Lira at niyakap ang kapatid. Hindi tayo mapupunta sa kalsada, Ton. Promise ni ate. Promise. Pero kahit sa sariling salita, ramdam niya ang pagyanig ng duda. Papaano? Wala silang ipon. Kahit pamasahe minsan, kapos pa. Sa labas, may batang tumawa. May nagbebenta ng balut. May nag-aaway sa kabilang bahay. Normal ang tunog ng mundo. Pero para kay Lira, parang huminto ang oras at naiwan siyang nakasabit sa gitna ng kawalan. Huminga siya ng malalim. Pagod na po ba kayo? Hindi sumagot ang kanyang ina agad. Tumulo muna ang luha nito bago nagsalita. Anak, pagod na ako, pero hindi ako sumusuko. Hindi ko kayang iwan kayong dalawa. Ang mga salitang iyon ay parang kaunting liwanag sa loob ng silid. Ngunit kahit may liwanag, hindi pa rin nawawala ang dilim na nakapaligid sa kanila. Tumayo si Lira. Ma, hayaan niyo po ako. Maghahanap pa ako ng ibang trabaho kahit ano. Kahit mas mabigat. Lira, pigil ni Aling Susing. Bata ka, hindi ikaw dapat ang nagbubuhat ng lahat. Pero ma, wala na tayong oras. Kailangan ko pong kumilos. At doon, sa mismong sandaling iyon, nagpasya si Lira. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala siyang pagpipilian. Sanay na siyang mawala ng pagpipilian. Ganito ang buhay kapag mahirap. Ngunit habang nakatingin siya sa labas, nakita niya ang kalyeng hindi nagbabago. Ang basag na semento, ang naglalarong bata, ang mga ilaw na hindi kumikislap gaya ng mga pangarap niya. May pumasok na ideya sa isip niya.
Isang oportunidad na matagal na niyang iniiwasan dahil delikado, dahil hindi siya sigurado, dahil hindi niya gustong pasukin. Ngunit kapag ang buhay ay puro pitik ng problema, minsan mapipilitan kang pumili ng diskarte na hindi mo dati kayang tingnan. Marahan, ngunit matatag niyang sabi, "May pupuntahan po ako bukas, may kakausapin." Sinalubong siya ng nag-aalalang tingin ni Aling Susing. "Sino, anak?" Hindi agad sumagot si Lira. "Isang tao po na maaaring makatulong." Ngunit sa ilalim ng bawat salita niya, may nakatagong kaba dahil ang taong tinutukoy niya ay kilala sa lugar bilang huling takbuhan ng mga desperado. At doon nagsimulang tumibok ng mas malakas ang panganib. Isang pitik na mas matalim, mas mabilis, mas mapanganib. At sa susunod na araw, magbabago ang takbo ng buhay ni Lira sa paraang hindi niya inasahan. Maagang nagising si Lira, hindi dahil sa ingay ng kalsada, kundi dahil sa bigat ng desisyong gagawin niya. Nakatitig siya sa kisame na may kalawang na parang lumalawak sa tuwing dumarami ang problema nila. Sa gilid niya, mahimbing pang natutulog si Anton habang si Aling Susing ay nag-iinit ng tubig na walang kasamang kape para lang may mainom silang mainit bago ang araw. Habang nagsusuklay siya ng buhok, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa maliit na butas ng dingding para iyong paalala. Kung mabibigo ka, mas masakit pa rito ang sasapitin ninyo. "Lira, saan ka ulit pupunta?" tanong ng ina, bahagyang nag-aalala. "May kakausapin lang po ako," sagot niya, iwas tingin. "Anong klaseng tao?" tanong muli ni Aling Susing. Ngayon ay mas seryoso. Huminga ng malalim si Lira. "Yung nagsasanla ng gamit, baka may matulong siya." Ngunit alam niya sa puso niyang hindi iyon ang tunay na pupuntahan. At ramdam niyang alam din iyon ng kanyang ina. Pero wala na silang oras para sa pagtatalo. Kailangan niya ng kumilos bago sila mawala ng tirahan. Paglabas ni Lira, sinalubong siya ng araw na mainit na parang pinagmamadali siya. Mabilis siyang naglakad sa looban, kaliwat kanan ang mga estero, mga nagkalat na sirang yero at mga batang naglalaro ng tansan na parang wala silang iniindang problema. Sa gilid ay ang bahay na gawa sa kahoy na luma at may pintong laging nakasara. Ang bahay na iyon ang pakay niya. Ang bahay ni Mang Rodel, ang lalaking kilala sa lugar bilang taga-areglo ng mga desperado. Hindi kriminal, hindi santo. Isang taong gumagawa ng paraan kapalit ng presyong kadalasan ay mas mabigat pa sa problema ng taong lumalapit. Huminto si Lira sa harap ng pintuan, umaalon ang dibdib niya. Ito na ba talaga ang tama? O pinapahamak ko lang ang sarili ko? Pero nang sumagi sa isip niya ang eviction notice, ang gutom ni Anton, ang pagod ng ina, kinatok niya ang pinto ng walang pag-aalinlangan. Tok, tok, tok. Ilang sandali, bumukas iyon. Lumabas si Mang Rodel, nakasando at may hawak na sigarilyo o mapurol ang tingin nito pero matalas ang ngiti. "Oh, si Lira to ah," sabi nito. "Hindi ka naman lumalapit dito pag walang mabigat na dahilan." Pinilit ngumiti ni Lira, kahit nanginginig ang puso niya. "Mang Rodel, may kailangan po sana ako." "Halika," sagot nito. "Mag-usap tayo." Pumasok si Lira, amoy sigarilyo at lumang kape ang loob ng bahay. May nakalatag na papel, cash, at ilang pangalang nakalista sa notebook na parang talaan ng mga kaluluwa. "Anong kailangan mo?" tanong ni Mang Rodel habang naupo. Huminga si Lira ng malalim. "Kailangan po namin ng pera, pang down payment sa upa. Baka po kahit paunti-unti." Tumaas ang kilay ng lalaki. "Iba ka sa iba, Lira. Hindi ka sugapa. Hindi ka palamunin. Ikaw yung tipo na ayaw lumapit dito, kaya sigurado akong desperado ka na." Hindi sumagot si Lira. "Magkano?" tanong ng lalaki. 5,000 po sana." Napatawa si Mang Rodel. "Hindi maliit ang halagang yan para sa walang collateral. Magtatrabaho po ako kapalit, kahit anong ipagawa nyo."
Doon lumalim ang ngiti ni Mang Rodel, nakataas ang isang sulok ng labi na parang may iniisip na hindi niya sinasabi. May ipapagawa ako, wika nito. Pero hindi simpleng trabaho, hindi rin delikado kung maingat ka. Kapalit niyan, ibibigay ko ang 5,000. Walang interes, pero may kondisyon. Kakondisyon? Tanong ni Lira. Babalik ka rito tuwing gabi para i-report ang nangyari at hindi mo ito dapat sasabihin sa kahit kanino, kahit sa nanay mo. Kinabahan siya. Anong klase pong trabaho? Sandaling tumigil si Mang Rodel. Parang tinatansya kung gaano kataas ang kahirapan ni Lira, kung gaano kalalim ang kaya niyang pasukin. Taga-deliver ka lang ng mga envelope, sabi nito sa wakas. Walang tanong, walang bukas. Dadalhin mo lang sa mga lugar na ituturo ko. Envelopes? Tanong ni Lira, nag-aalangan. Para po saan? Hindi mo na kailangang malaman, sagot nito. Ang mahalaga, hindi ka masasaktan kung susunod ka. Bumilis ang tibok ng puso ni Lira. Nararamdaman niyang may mali, pero nararamdaman din niyang may panahon lang sila para huminga bago sila paalisin sa bahay. Pagod, gutom, panganib, pag-asa. Lahat yon umikot sa isip niya. Lira! Sabi ni Mang Rodel, mas mababa ang boses. Isa lang ang tanong. Tatanggapin mo ba? O hahayaan mong mawala ang bahay niyo? Parang may kumurot sa dibdib niya. Isang malakas na pitik. Hindi ng kahirapan, kundi ng desperasyon. At sa kabila ng takot, tumango siya. Oo po, sagot niya. Tatanggapin ko po. Ngumisi si Mang Rodel. Magaling, simula ngayong gabi, ikaw na ang isa sa mga tao ko. At mula noong sandaling iyon, nagsimula ang pagpasok ni Lira sa mundong hindi niya ginusto, pero kailangan niyang pasukin. Dahil sa bawat hakbang niya, naririnig niya ang pitik ng kahirapan at ang tunog ng buhay na unti-unting lumilihis sa dati nitong landas. Pag-uwi ni Lira mula kay Mang Rodel, pakiramdam niya ay nanginginig ang mga tuhod niya. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng desisyong ginawa niya. Nililingon niya ang bawat kanto, bawat tao, bawat tanong na baka makita siya ng maling tao sa maling oras. Ngunit pagdating niya sa barong-barong nila, ang unang sumalubong ay ang pagod na mukha ng ina at ngiti ni Anton, at kahit paano gumaan ang bigat sa dibdib niya. Ate, may tinapay na po! Tuwang sigaw ni Anton. Binigay ni Aling Mercy, sabi niya sobra raw. Ngumiti si Lira. Buti naman Ton, kumain ka na ba? Opo, pero maghihintay ako sa'yo, sagot ng bata. Nagkatinginan si Lira at ang ina. May tanong sa mga mata ni Aling Susing, pero wala itong binanggit. Marunong ang ina niyang magbasa ng katahimikan. At ngayong gabi, kitang-kita nito na may tinatago ang anak. Pagkatapos nilang kumain, nagpahinga sila sandali. Ngunit habang humihina ang ingay sa paligid, lumalakas ang kabog ng dibdib ni Lira. 7:00 na. 7 gabi mula ngayon. Ito ang unang gabi ng bagong trabaho niya. Tumayo siya at isinuot ang lumang jacket. Lira, saan ka pupunta? Tanong ng ina. Kukuha lang po ako ng hangin, ma, sagot niya, iwas tingin. Gabi na, sagot ni Aling Susing, ramdam ang kaba. Mag-ingat ka. Tumango si Lira at dali-daling lumabas ng bahay bago pa humaba ang pag-aalala ng ina. Sa bawat hakbang ni Lira sa makipot na eskinita, ramdam niya ang lamig ng gabi. Walang katao-tao, maliban sa mga tambay na nagkukumpulan sa may kanto, naririnig niya ang huni ng kuliglig, ang malalayo at kaluskos ng daga sa basurahan at ang hina ng sariling hininga na parang nagtatago sa takot. Sumapit siya sa bahay ni Mang Rodel. Bukas ang ilaw. May 2 lalaking nakaupo sa labas, parehong nakapamewang at parang bantay. Siya ba? Tanong ng isa. Oo, pasok! Sagot ng isa pa. Nagkibit balikat si Lira at pumasok. Nandoon si Mang Rodel, may hawak na maliit na sobre at isang papel. Magandang gabi, Lira, bati nito. Handa ka na ba? Handa po, sagot niya, kahit hindi iyon ang totoo. Inilapag ni Mang Rodel ang sobre sa mesa. Ito ang una mong dadalhin. Hindi mabigat, hindi delikado, kung susundin mo lahat ng sinabi ko. Tumango si Lira,
pinipigilang manginig ang kamay. Makinig kang mabuti, sabi nito. Pumunta ka sa Barangay 3, sa lumang tulay. May lalaking nakaitim na sando at may cap. Iabot mo lang ito, tapos aalis ka agad. Huwag kang titingin sa paligid, huwag kang makikipag-usap, at higit sa lahat, huwag mong bubuksan ng sobre. Kinabahan siya at dahan-dahang tinanggap ang sobre manipis, pero ramdam niyang may laman na hindi niya dapat malaman. At ito, dagdag ni Mang Rodel, iniabot ang 100 piso. Pamasahe mo, huwag mong ipapakita kanino. Hindi na siya nagtanong. Baka mas madami pa siyang malamang ayaw niyang malaman. Umalis siya agad. Tumawid si Lira sa madilim na kalsada, tumaan sa ilang tindahan na nagsasara na at hinintay ang jeep na halos puro pasahero ay pauwi na. Habang nasa biyahe, pinipisil niya ang sobre. Parang lumulutang ang isip niya. Takot, kaba, at konting pag-asa ang humahalo. Lira, kahit anong gawin mo, mag-ingat ka. Tinig ng kanyang ina sa isip niya. Pagdating niya sa lumang tulay, madilim at halos walang tao. Tanging ilaw lang ng poste sa gilid ang nagbibigay liwanag. Doon, nakita niya ang isang lalaking nakaitim na sando at may cap, tahimik, nakasandig sa railings ng tulay. Nilapitan niya ito. Ito po, sabi niya, iniabot ang sobre. Hindi nagsalita ang lalaki. Kinuha nito ang sobre, sinuri sandali, at saka sumenyas. Umalis ka na, sabi nito. Tumango si Lira at mabilis na lumakad palayo. Hindi siya lumingon, hindi siya huminto. Pigil ang hininga hanggang makalayo siya ng husto. Pagdating niya sa jeepney stop, sa kanya naramdaman ang inipong kaba sa dibdib. Nanginginig pa ang kamay niya. Pero sa loob ng kaba, may kaunting pag-asa. Pagsapit niya sa bahay, tulog na si Anton. Si Aling Susing ay gising pa, nakaupo at naghihintay. Lira, mahina nitong tanong, galing ka ba sa lugar na ayaw ko isipin? Natigilan si Lira. Ma, wala siyang maitugon. Pero hindi sumigaw ang ina. Hindi nagalit, hindi rin nagtaka. Sa halip, tumayo ito, hinawakan ang kamay ng anak at pumulong. Anak, huwag mong hayaang lamunin ka ng mundong yan. Napalunok si Lira, sabay pumatak ang luha. Ma, para sa atin po to, para sa bahay natin. Umiti ang ina ng may sakit at pangunawa. Pero anak, hindi lahat ng pera ay may magandang kapalit. Hindi sumagot si Lira. Hindi niya kayang sabihin na wala silang ibang pagpipilian. At sa gabing iyon, bago sila natulog, ramdam niya na magsisimula pa lang ang totoong bigat sa buhay niya. At bawat gabi simula ngayon, magiging mas delikado. Kinabukasan, maaga muling ginising si Lira ng init ng araw na dumaraan sa butas ng bubong. Para bang normal ang lahat. Parang walang nangyaring delikado kagabi. Pero ramdam niya sa loob ng dibdib ang bigat. Parang may nakapatong na batong hindi malaglaglag. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya si Anton na humihigop ng mainit na lugaw. Ate, ang aga mong gising? Sabi ng bata, mumiting pagod. Marami pa akong gagawin, Ton, sagot ni Lira. Hinahaplos ang buhok nito. Lumapit ang ina, may hawak na lumang tabo. Anak, kumusta ka kagabi? Hindi siya agad sumagot. Tumingin lamang siya sa mesa. Ma, nagawa ko naman po. May nangyari bang masama? Tanong ni Aling Susing, halata ang kaba sa boses. Wala naman po, inabot ko lang, sagot niya. Pero kahit totoo iyon, hindi niya kayang aminin ang totoo pang naramdaman. Yung pakiramdam na para siyang pumasok sa lungga ng panganib. Anak, sabi ng ina, kung kaya mo pang umiwas, umiwas ka. Tahimik lang si Lira. Ayaw niyang magsinungaling, pero ayaw din niyang makita ang ina na mas lalo pang mag-alala. Pagdating niya sa palengke, ramdam ni Lira ang pagod at antok. Ngunit trabaho ay trabaho. Kahit masakit ang braso niya, sinubukan niyang ngumiti nang tawagin siya ni Aling Tasing.
Oh, Lira! Parang ang lalim ng iniisip mo ha, boyfriend? Biro ng matanda. Naku, Aling Tesing, wala pong ganyan. Sagot ni Lira, pilit na tumatawa. Napansin naman niya si Joseph na nakatingin sa kanya. Parang may napapansin sa kilos niya. Lira, okay ka lang? Tanong ng binata. Oo naman, mabilis niyang sagot. Hindi ka mukhang okay, sagot ni Joseph. Parang may mabigat kang dalang hindi namin nakikita. Medyo nabigla si Lira. Hindi niya alam kung nahahalata ba o nagkataon lang. Joseph, pagod lang siguro, sabi niya. Ngunit may mga matang sumusunod sa kanya, hindi kay Joseph, hindi kay Aling Tasing. Sa di kalayuan, nakaupo sa gilid ang dalawang lalaking nakita niya kagabi sa bahay ni Mang Rodel. Hindi sila tumitingin diretso sa kanya, pero ramdam niyang binabantayan siya. Para siyang inahing manok na may lawin na umiikot sa taas. Tahimik pero naroon, nag-aabang. Habang nagbabalot siya ng kalabasa, bigla siyang nilapitan ng isa sa mga lalaking nakabantay. Lira, sabi nito mahina pero mariin. Pinapatawag ka ni boss mamaya gabi ulit. Nanlamig ang likod niya. May problema ba? Utal niyang tanong. Hindi ko alam, sagot ng lalaki. Basta siguraduhin mong pupunta ka. Ayaw ni boss ng binibitin. Wala na itong sinabi pa. Umalis na. Hindi niya nagawang huminga ng maayos. Para siyang nabusala ng hangin. Gabi ulit? Bakit? Anong kailangan? Pag-uwi. Ang katahimikang. Mas mabigat pa sa sigaw. Pagdating niya sa bahay, hindi pa rin nawawala ang kaba niya. Nakapangalumbaba si Aling Susing at parang ina-anticipate na ang pagdating niya. Anak, sabi ng ina, may napapansin akong masama. Para kang sinusundan. Kunot noong napatingin si Lira, aaminin mo sa akin, Lira, putol ng ina. Hindi pang karaniwang trabaho ang pinasok mo, di ba? Huminto si Lira. Hindi niya kayang maglihim pa, pero hindi niya rin kayang sabihin ang buong katotohanan. Hindi ko alam kung gaano kabigat, pero kailangan ko pong gawin to para hindi tayo mapalayas. Pumikit ang ina. Umagos ang luha. Anak, hindi pera ang kapalit niyan, bulong nito. Sarili mo ang itinataya mo. Hindi na nakasagot si Lira. Higpit ng yakap ng ina ang nagsabi ng lahat. Pagsapit ng gabi, lumabas muli si Lira. Hindi siya sinabayan ni Aling Susing, pero ramdam niya ang mata ng ina sa likod niya, puno ng takot at panalangin. Pagdating niya sa bahay ni Mang Rodel, nakangiti ito na parang may alam na hindi niya alam. Magaling, Lira, sumunod ka, sabi nito, sabay lapag ng 2 sobre sa mesa. 2 po? Tanong niya. Mas madali ito, sagot ni Mang Rodel, pero mas malakas ang kapalit ng pagkakamali. Hindi ka pwedeng mahuli, hindi ka pwedeng magkamali ng ibibigay. Nilapit nito ang mukha sa kanya, at higit sa lahat, wala kang dapat pagkatiwalaan. Kahit sino, lalo na yung mga nagmamalinis. Kinabahan si Lira. Bakit po? Ngumiti ang lalaki. Kasi anak, kapag pumasok ka sa mundong ito, hindi na kahirapan ang kalaban mo. Tao na. At sa puntong iyon, naramdaman niya ang malamig na pitik ng delikadong katotohanan. Mas malakas, mas mabilis, mas nakakatakot kaysa dati. At nagsimula na ang 2nd gabi ng trabaho niya. Isang gabing hindi niya alam kung makauuwi pa siya ng ligtas. Ang araw ay tila mas maliwanag kaysa sa nakaraan, ngunit para kay Andrew, ang bigat sa dibdib ay hindi pa rin natitinag. Kahit pa nagkaroon sila ng maliit na kabagayan sa pamimigay ng flyers, alam niyang hindi iyon sapat upang alisin ang gutom, ang takot at ang pagod na ilang taong bumalot sa kanila. Umagang-umaga pa lang, naglalakad na siya sa gilid ng kalsada. Dala ang lumang backpack na puno ng lumang papel, sirang ballpen at ilang gamit ni Paulo. Mabilis ang bawat hakbang, ngunit mabigat ang bawat iniisip. Habang naglalakad, napansin niyang mas marami ang basurerong nakatambak kaysa sa dati.
Parang mas marumi ang paligid, mas maingay ang syudad, mas magulo ang takbo ng buhay. O baka mas mulat na lang siya ngayon sa gulo ng mundong kinabibilangan nila. Nang makarating siya sa tinutuluyang barong-barong, nadatnan niyang nakatanaw si Paulo mula sa maliit na awang sa dingding. Hawak ang librong binigay ni Tita Luz noong nakaraang linggo. "Ate, ang tanda mo nang umalis. Akala ko hindi ka uuwi," sabi ni Paulo. Nanlalaki ang mga mata, ngunit may halong lambing. Napangiti si Andro kahit ramdam niyang kumikirot ang kanyang talukap dahil sa puyat. "Hindi naman ako aalis nang hindi kita kasama, bata," biro niya. Habang inaayos niya ang ilang lumang karton na gagamiting sapin, biglang may kumalampag sa labas. Isang pamilyar na yabag malakas, mabigat, mapusok. Napatigil si Andro. Nagkatinginan sila ni Paulo. At sabay nilang naramdaman ang lumalamig na hangin kahit tirik ang araw. "Ate, si Papa ba yan?" Maliit pero nanginginig na tanong ni Paulo. Hindi agad nakasagot si Andro, pero alam niya ang sagot, oo. At hindi ito magandang balita. Dahan-dahan siyang lumabas. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang isang lalaking payat, ngunit matikas pa rin ang tindig, may balbas, may pulang mata, at may hawak na bote. Ang kanilang ama. "Andro!" Garalgal na sabi nito. "Kumain ka ba? May dala akong laman ng bote para painit." Umiling si Andro. "Papa, umalis ka na. Huwag ka nang bumalik dito kung lasing ka." Napailing ang lalaki, lumapit ng bahagya at ngumiti ng mapait. "Anak naman, tatay mo to." "Tatay?" sagot ni Andro, pinipigilan ang panginginig ng kamay. "Kailan ka huling naging tatay, Papa?" Mabilis ang pag-ikot ng tingin ni Andro sa paligid. Baka makita sila ng kapitbahay, baka magulantang si Paulo, baka may masaktan, pero mas mabilis ang galaw ng kanyang ama. Sa isang iglap, nahawakan nito ang kanyang braso. "Andro, makinig ka, kaya ako nandito. Dahil kailangan ko kayo, babalik na ako." "Hindi namin kailangan ng isang tatay na nananakit at umaalis," singhal ni Andro. At sa saglit na iyon parang umingay ang buong mundo. Parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga gabing umiiyak siya, ang mga sigaw ng ina bago ito tuluyang sumuko sa sakit at pagod, ang amoy ng alak, ang tunog ng suntok sa dingding, ang mga pangakong napako. Pilantik ng kahirapan at pilat ng nakaraan na humahabol hanggang ngayon. Dahan-dahan na bumitaw ang lalaki, parang nalusaw ang tapang. Humigop ito ng hangin, nagpipigil ng luha. "Nagkamali ako," mahinang sabi nito. "Nagkasala ako, pero mahal ko kayo." Sumagot si Andro, halos pabulong. "Kung mahal mo kami, bakit ka lumalapit lang kapag wala ka nang mapuntahan?" Hindi nakaimik ang ama. Lumabas si Paulo, hawak ang librong parang kalasag sa dibdib. "Papa, ayaw ka na masaktan," mahinang sabi niya, ngunit halatang natatakot. Tumango ang lalaki, tila tinamaan ng sariling hiya. "Hindi ako nananakit ngayon. Gusto ko lang makausap kayo." Huminga ng malalim si Andro. "Kapag handa ka ng magbagong buhay, Papa, kapag wala ka ng bote sa kamay, dun ka bumalik." Muling tumulo ang luha ng ama. Pero sa pagkakataong ito, tumalikod siya. Walang sigaw, walang galit, walang pilitang nagtatangkang papasok. Tahimik lang siyang naglakad palayo. At sa pagkatalikod nito, parang may biglang bumukas na pintuan ng hangin sa paligid. Halos maramdaman ni Andro ang pagbagsak ng bigat na ilang taon nilang pasan-pasan. Pagkasara ng barong-barong, agad yumakap si Paulo kay Andro, mahigpit, parang takot siyang mawala ang kapatid. "Ate, babalik ba siya?" "Siguro," sagot ni Andro. "Pero sana, sa tamang paraan." Hinimas niya ang ulo ng kapatid at sa wakas, naglabas siya ng isang malalim, pagod, ngunit malayang buntong hininga. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang ang kapayapaan ay hindi pala ganun kalayo. Minsan kailangan mo lang isara ang pinto sa lumang sakit para makita ang panibagong liwanag. Kinabukasan,
nagising si Andrew nang mas magaang ang pakiramdam. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil kahit papaano ay nakapaglabas siya ng bigat na matagal niyang kinimkim. Tahimik ang paligid maliban sa mga huni ng ibon at kaluskos ng mga kapitbahay na nag-aayos ng kanilang mga paninda. Si Paulo ay mahimbing pang natutulog sa gilid, yakap ang lumang unan na may butas na sa tagiliran. Napangiti si Andrew. Sa kabila ng lahat, may mga sandali pa nagbibigay ng kapayapaan. Kahit ilang segundo lang, pagbangon niya, may napansin siyang isang envelope sa may pintuan. Ipinasok ito sa pagitan ng mga siwang ng kahoy. Parang lihim na iniwan ng walang gustong makakita. Marahan niya itong pinulot. Walang pangalan, walang sulat sa labas. Puting envelope, bahagyang madumi, tila minadaling ipinasok. Binuksan niya ito at may natagpuan siyang isang manipis pero mahabang papel. Nakasulat sa maayos, pamilyar na sulat kamay. Anak, hindi ko alam kung paano magsisimula. Alam kong hindi sapat ang paghingi ko ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Pero sinusubukan ko. Hindi ako pumunta kahapon para saktan kayo. Pumunta ako dahil nalaman kong may sakit ako. At baka wala na akong oras. Ayokong mamatay na galit kayo sa akin. Pero kung yun ang gusto ninyo, matatanggap ko. Ito ang huling bote na hawak ko. At sana ito na ang huli. Papa. Napatigil si Andrew. Parang huminto ang hangin. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang hawak ang papel. Sakit? Anong sakit? Pulong niya. Pero walang sagot. At wala ring ibang nakasulat. Itinupin niya ang papel, halos punitin ng paghigpit ng kapit. Habang nag-aalmusal silang magkapatid, isang pirasong pandesal bawat isa at kape na halos tubig na lang, hindi mapakali si Andrew. Ilang beses niyang tiningnan si Paulo na masaya pang naglalaro ng eraser, walang kamalay-malay sa bigat na nakalatag ngayon sa pagitan nila at ng kanilang ama. Ate, bakit ka tahimik? Masama ba pakiramdam mo? Tanong ni Paulo. Umiling si Andrew. May iniisip lang ako, bata. Ngunit ang totoo, may naglalaban sa loob niya. Kung totoo ang sulat, kung talagang may sakit si Papa, dapat ba niya itong hanapin, tulungan? O dapat bang manatili sila sa distansya para sa kaligtasan? Maraming ala-ala ang bumalik, sigaw, pasa, gutom, takot. Pero bumalik din ang ilang sandaling masaya noon nang buo pa sila nang hindi pa dinudurog ng alak ang pamilya nila. Papa, bulong niya nang hindi sinasadya. Biglang may kumatok. 3 beses. Mahina pero mabilis. Nagulat silang magkapatid. Napatingin si Andrew sa pinto. Kinabahan, baka bumalik ang ama. Pero pagdating niya sa pinto at pagbukas, bumungad ang isang babae. Si Tita Luz, ang mabait na kapitbahay na palaging nagpapahiram ng libro kay Paulo at paminsan-minsang nagbibigay ng pagkain sa kanila. Andrew, maaga ka pa sa labas ha? Bungad ni Tita Luz, may bitbit na 2 supot. Galing ako sa palengke. May kaunting gulay dito, ibigay ko na sa inyo. Ha? Tita, masyado na po kayong mabait sa amin, sagot ni Andrew. Hindi kabaitan yan, tugon ng matanda, pakikipagkapwa lang. Ngunit bago siya umalis, napansin niyang parang may iniisip si Andrew. Apo, may mabigat ba sa loob mo? Hindi agad sumagot si Andrew. Pero nang makita niyang natutulog si Paulo sa loob, hindi niya napigilang magtanong. Tita, kung ang isang tao po nagkasala na sa'yo ng paulit-ulit, pero ngayon humihingi ng tawad, dapat mo pa po ba siyang patawarin? Napangiti si Tita Luz, ngunit lungkot ang laman ng kanyang mata. Andrew, ang pagpapatawad, hindi ibinibigay dahil deserving niya ang tao. Ibinibigay kasi kailangan ng puso mo ng kapayapaan. Tumigil ito, tumingin diretso sa kanya. Pero ang pagbabalik ng tiwala, ibang usapan yan, kailangan yon pinatunayan. Parang biglang lumiwanag ang utak ni Andrew. Hindi niya kailangang magpasya agad. Hindi niya kailangang kalimutan ang sakit. Hindi niya kailangang tanggapin muli ang ama.
Pero maaari niyang intindihin at maaari niyang alamin ang totoo. Pagkaalis ni Tita Luz, tumayo si Andro at muli niyang binuksan ang liham ng ama. Binasa niya ulit, mas mabagal, mas malalim. May isa pang nakasulat sa ibaba, maliit na letra. Kung gusto mong malaman ang totoo, nasa lumang bodega ako sa dating pwesto ko sa pier. Tumibok ng malakas ang puso ni Andro. Pier? Bulong niya. Lugar kung saan sila dati sinusundo ng ama bago ito nagbago at kung saan madalas itong malasing noon. Pero ngayon, doon siya naghihintay. Huminga ng malalim si Andro. Hindi niya alam kung tama ang magiging desisyon. Hindi niya alam kung anong dadatnan niya. Pero ang isang bagay ay malinaw. Hindi matatapos ang kwento ng pamilya nila kung hindi niya haharapin ang katotohanan. Hindi mapakali si Andro maghapon. Para siyang nililipad ng hangin, papasok at palabas ng kanilang barong-barong. Nag-aayos, nagliligpit, tumitigil, nauupo, tapos muling tumatayo, paulit-ulit, para siyang may hinahanap na hindi niya alam kung ano. At sa bawat pag-ikot ng isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang tanong, pupunta ba siya sa pier? Dapat ba niyang makita ang ama? Paano kung totoo ang sakit? Paano kung panibagong kasinungalingan lang? Bandang hapon, habang nagluluto siya ng payak na sabaw mula sa mga gulay na bigay ni Tita Luz, lumapit si Paulo. Ate, saan tayo bukas? Inosenteng tanong ni Paulo habang nakaupo sa sahig, naglalaro ng maliit na bato. Napangiti si Andro pero hindi iyon umabot sa mata. May kailangan lang akong puntahan, bata. Sama ako? Mabilis na sagot ni Paulo. Umiling si Andro. Hindi ito pang bata. Napakunot ang noo ng bata pero hindi na nagtanong. Matalino si Paulo, kayang basahin ang tensyon kahit walang nagsasabi. Pagsapit ng dilim, nang halos mapuno na ang langit ng lila at kahel na anino, nagdesisyon si Andro. Paulo, dun ka muna kay Tita Luz, ha? Sabi niya habang inaayos ang maliit na supot ng gamit. Babalik ka agad? Tanong ni Paulo, medyo nag-aalala. Oo, maaga pa bukas. Hindi niya kayang ipaalam sa kapatid kung saan siya pupunta. Ayaw niyang idamay ang bata sa bigat na hindi nito kayang unawain. Pagkabigay kay Paulo kay Tita Luz, nagsimula siyang maglakad papunta sa pier. Tahimik ang kanyang bawat hakbang, pero ramdam ang bigat ng hangin. Ang ilaw mula sa mga poste ay nagbubuga ng mahinang kulay dilaw na liwanag, naglalangkap sa dilim at lamig ng simoy ng dagat. Habang papalapit siya, mas lumalakas ang ugong ng alon na humahampas sa kahoy na tulay ng pier. Mas lumalalim ang huni ng lamig at mas tumitindi ang kabog ng kanyang dibdib. Nandoon sa dulo ang lumang bodega, isang maliit na gusaling kahoy na halatang matagal nang hindi naayos. Halos gumuho ang bubong at may mga butas ang dingding. May ilaw sa loob. Mahina, pero may ilaw. Dahan-dahan siyang lumapit. Itinulak niya ang pintuan. Kumaskas ang kalawang sa bisagra. Maingay, mabigat, parang umiiyak. At doon niya nakita ang ama. Nakaluhod ito sa sahig, nakasandal sa lumang kahon, hawak ang isang bote, pero hindi ng alak, bote ng gamot. May malalaking eye bags, pulang mata. Payat na payat ang katawan, tila hinigop ng panahon at pagkakamali. At paglingon nito, nakita ang isang bagay na hindi niya inasahan. Takot at kahihiyan. Hindi galit, hindi yabang, hindi pagmamakaawa. Takot na baka huli na ang lahat. Andro. Mahinang tawag nito, halos pabulong. Salamat at dumating ka. Hindi kumibo si Andro. Nanatili siyang nakatayo, ngunit ang mga kamay niya ay nanginginig. Kung nandito ka para sa awa, wala akong dala, malamig niyang sabi. Napangiti ang ama, malungkot. Hindi ko hinihingi ang awa mo, anak. Gusto ko lang maalala mo ako. Kahit minsan, bilang tao. Lumapit si Andro, mabagal, maingat. Papa, totoo ba ang sulat mo? May sakit ka nga ba?
Tumango ang ama at itinuro ang papel sa mesa. Mga resulta ng check-up. Mga reseta. Mga salitang hindi maintindihan ni Andrew pero alam niyang hindi maganda. Chronic liver disease, severe damage, complications due to alcohol. Totoo lahat, sagot ng ama. At baka ilang buwan na lang ang buhay ko. Parang may pumunit sa loob ni Andrew. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa biglang pagbaon ng tanong, ito ba ang kabayaran ng mga tao ng pagkakamali? O ito ba ang paraan ng mundo para ipaalala sa kanila na wala talagang ligtas sa hirap? Bakit ka nandito mag-isa? Tanong ni Andrew. Kasi ayokong makita ninyo akong ganito, sagot ng ama. Ayokong maging problema, ayokong maging sakit ulit. Anong gusto mo? Malaman namin pagpatay ka na? Hindi napigilan ni Andrew ang pait. Napayuko ang ama. At least, hindi mo na kailangan pang harapin ang mga pagkakamali ko. Tahimik si Andrew sa ilang segundo. Hanggang sa dumaga ng lakas ng tibok ng puso niya, parang binubulungan ng konsensya. Kahit anong nangyari, kahit anong sakit ang binigay mo sa amin. Hininto niya saglit ang pagsasalita, pinunasan ng mata. Ama pa rin kita. Natahimik ang buong bodega. Parang ang alon sa labas ay huminto. Ang hangin ay hindi gumalaw. At ang ama niya ay tuluyang nalusaw sa iyak. Andrew, anak, patawarin mo sana ako. Hindi niya agad sinagot. Sa halip, marahan siyang lumapit. Umupo sa harap ng kanyang ama. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakatagal na panahon, hinawakan niya ang kamay nito. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong dalhin sa doktor o kung may pag-asa pa ba. Pero ang sigurado niya, hindi niya hahayaang mamatay ang ama na walang nakikinig. Hindi niya hahayaang matapos ang buhay nito na puno ng pagsisisi at pagkawasak. At hindi niya hahayaang madungisan palalo ang puso ni Paulo. Papa! Mahinang sabi ni Andrew. Simula ngayon, tutulungan kita. Pero hindi ko ibabalik agad ang tiwala. Hindi ko kaya. Tumango ang ama. At hindi ko yun hinihingi ngayon. Ang gusto ko lang, pagkakataong mabawi man lang kahit kaunti ang pagkatao ko. Umiti si Andrew. Mahina, pagod, pero totoo. Simulan natin. Huwag mo lang akong guluhin ng alak at kasinungalingan. Hindi na, sagot ng ama. Tapos na yon. At sa gitna ng lumang bodegang iyon, sa dulo ng pier, sa ilalim ng papalubog na araw, isang bagong yugto ang tahimik na nagsimula. Kinabukasan, maagang nagising si Andrew kahit halos hindi siya natulog sa gabi. Bumalik siya ng madaling araw, dala ang bigat ng katotohanan. May sakit nga ang ama nila, malala at maaaring hindi na magamot. Ngunit may pangalawang bigat na mas masakit. Ang tanong kung paano niya sasabihin ito kay Paulo. Pagmulat niya, agad niyang nakita ang kapatid na mahimbing, mahigpit na yakap ang librong bigay ni Tita Luz. Para bang wala itong kamalay-malay sa unos na dumadaluyong sa paligid nila. Pinagmasdan niya si Paulo. Mas bata pa ito sa karamdaman ng mundo. Mas magaan pa ang pangarap kaysa sa realidad. At ayaw niyang sapawan iyon. Ngunit hindi rin niya kayang itago ang lahat. Habang kumakain sila ng umagahang halos tubig na lugaw, napansin agad ni Paulo ang kalungkutan ni Andrew. Ate, galing ka ba kay Papa kagabi? Diretso nitong tanong. Napatigil si Andrew. Sanay na siya sa katalinuhan ng kapatid, pero hindi niya inasahan na agad nitong mahuhuli. Sagot niya, hindi na nagsinungaling. May kailangan akong malaman. Okay na ba siya? Tanong ni Paulo. May bahid ang pag-aalala. Huminga ng malalim si Andrew. Hindi niya kayang ipagsigawan ang katotohanan, pero hindi rin niya kayang magbigay ng maling pag-asa. Hindi pa, mahinang tugon. Pero susubukan nating ayusin ang lahat. Tumango si Paulo, kahit halata ang pagkalito. Pwede ka ba niyang saktan ulit? Hindi na, sagot ni Andrew. Mahina na siya. At
Nagbabago na yata. Sigurado ka? Tinitingnan ko pa, sabi niya. Pero hindi ako papayag na madamay ka. Pagkasabi niya niyon, tumango si Paolo, ngunit may tanong pa ring nakalutang sa mga mata nito. Pero ate, kahit nagkamali siya, papa pa rin natin siya, di ba? Nalaglag ang tingin ni Andro. Minulat niya ang katotohanan sa loob niya. Hindi madaling tanggapin, pero mahalaga. "Oo, bata," sagot niya. "Papa pa rin natin." Bago magtanghali, pumunta si Andro kay Tita Luz para humiram ng saglit na panahon. "Anong problema, Apo?" tanong ng matanda habang nag-aayos ng mga kamatis sa harap ng tindahan. "Tita, may sakit si Papa," diretsong sabi ni Andro. Hindi nagulat si Tita Luz. Sa halip, tumigil ito, tinignan siya ng diretso. "Gaano kalala?" "Malala po, liver," sabi niya. "Baka ilang buwan na lang." Napabuntong hininga ang matanda. Pagod na ang katawan niya. Marami na siyang binuhat na kasalanan, pati alak. "Hindi ko po alam kung anong gagawin ko," sabi ni Andro, halos pabulong. "Gusto ko siyang tulungan, pero takot din ako." Hinawakan ni Tita Luz ang balikat niya. "Andro, ang pag-aalaga. Hindi nangangahulugang kakalimutan mo ang sugat. Ibig sabihin lang nun, mas pinili mong maging tao kaysa maging galit." Nalaglag ang luha ni Andro. Mabilis niyang pinunasan. "Pero paano kung masaktan ulit kami? Hindi lahat ng tao binibigyan ng pangalawang pagkakataon," sabi ni Tita Luz. "Pero may ilan. Kailangan lang ng kahit konting liwanag para makita ulit ang daan." Gabi na nang pumunta ulit si Andro, sa pier isinama niya si Paolo. Kahit gusto niyang pigilin dahil ayaw niyang lokohin ang bata o magtago ng bahagi ng katotohanan. "Ate, kinabahan ako," sabi ni Paolo habang naglalakad sila sa kahabaan ng daan. "Baka galit siya sa akin." "Hindi siya galit. Nahihiya lang siya," sagot ni Andro. Pagdating nila sa bodega, tahimik itong tila tulog. Walang ilaw, maliban sa liwanag ng buwan na tumatagos sa mga siwang. Andro. "Papa?" "Paolo." "Papa?" May mahina silang narinig na ubo sa loob. Kasunod ang pagkaluskos. Pagpasok nila, nakita nila ang ama nakahiga sa sahig, nakasandal sa kahon, pawis na pawis at lupaypay. Biglang tumakbo si Paolo papalapit. "Papa! Papa!" Napatingala ang ama, gulat at agad na tumulo ang luha kapag huway ngumiti ng pagod at mapait. "Paolo, anak ko." Yumakap si Paolo, mahigpit, parang may hawak na mababasag. At sa unang pagkakataon, hindi umiwas ang ama. Hindi sumigaw. Hindi umiyak para sa sarili lamang. Umiyak siya dahil mahal niya ang anak niya. Nakatayo si Andro, hawak ang gilid ng pintuan, hindi makagalaw sa bigat ng emosyon. Nang tumingin ang ama sa kanya, mahina itong nagsalita. "Andro, salamat at pinayagan mo siyang lumapit." "Hindi ako pumayag," tugon niya. "Siya ang pumili." Ngumiti ang ama. "Pareho kayong matapang." Umupo si Andro sa tabi nila, huminga ng malalim. "Papa," sabi niya, "kung gusto mo talagang magbagong buhay, kailangan mong pumayag na dalhin ka namin sa health center. Wala nang alak, wala nang pagtatago, wala nang paawa." Tumango ang ama, walang pag-aalinlangan. "Oo, kahit saan niyo ako dalhin. Gusto ko lang magkaroon pa ng isang pagkakataon para makita kayong masaya." Tumulo ang kaunting luha sa mata ni Andro. Hindi galit, hindi awa, kundi paghina ng pader na matagal niyang itinayo. "Simula bukas, bubunuin natin to. Pero Papa, isa lang ang kondisyon." "Ano yon?" "Tutuparin mo ang pangako mo kahit mahirap." Tumingin ang ama, diretso, may konting tapang na muling sumisibol. "Anak, sa kauna-unahang pagkakataon, gagawin ko." Habang umiihip ang malamig na hangin ng dagat, magkadikit silang tatlo,
magkakapatid at ama sa lumang bodegang naging saksi ng pagkawasak at muling pagbangon. Sa susunod na araw, haharapin nila ang mga doktor, haharapin nila ang katotohanan, at haharapin nila ang hinaharap. Kahit hindi sigurado kung may kabuuang paggaling o mas mabilis na pagtatapos. Ngunit sa gabing iyon, may pag-asa. Kahit maliit, kahit masakit. At minsan, iyon na ang sapat para magsimulang muli. Pagkalipas ng ilang buwan, mula nang mapasakamay ni Talia ang parangal bilang pinakamahusay na kabataang empleyado, tahimik na nagbago ang takbo ng kanyang buhay, hindi man marangya pero puno ng direksyon at pag-asa. Ang dating simpleng hangarin na maitawid ang pamilya ay unti-unting nauwi sa mas malalim na misyon. Ang makapagbigay ng lakas sa mga kabataang tulad niya, napipitik ng kahirapan pero hindi kailanman sumusuko. Hindi pa rin malaki ang kita ni Talia, ngunit marunong na siyang humawak ng pera. Nakatulong dito ang libreng financial coaching na ibinigay sa kanya ng kumpanya. Nakapag-ipon sila para sa kaunting pag-aayos ng bahay. Isang bagong bubong na hindi na tumutulo at tinging kahoy na pinalitan ng mas matibay na materyales. Ang simpleng hapagkainan nila ay hindi na lumalansangan sa pagulan. Ang nanay ni Talia, na dati ay lagi nang napapagod sa paglalabada, ay nakakuha na ng mas magaang trabaho dahil tinulungan siya ni Talia na mag-enroll sa isang training program para sa home-based online work. Bagamat nagsisimula pa lamang, mas maayos na ang takbo ng kita. Ang kapatid naman niyang si Rico ay tuluyang bumalik sa pag-aaral. At sa unang beses matapos ang maraming taon, na puno ng tawa ang kanilang bahay. Hindi dahil nagpanggap sila na masaya, kundi dahil may dahilan na silang maging masaya. Sa kabila ng pagsusumikap, hindi nakalimutan ni Talia ang pagkakaugat niya, ang buhay na dumurog at humulma rin sa kanya. Kaya nang imbitahan siya bilang panauhing tagapagsalita sa seminar para sa mga kabataang out-of-school youth, hindi siya nagdalawang isip. Tumayo siya sa harap ng halos 100 kabataan. Karamihan ay payat, may bakas ng pagod, at may mga matang puno ng alinlangan. Parang siya dati. Hindi ko alam kung ilang beses na akong napitik ng kahirapan. Panimula niya habang humihinga ng malalim. Pero natutunan kong ang bawat pitik ay hindi para ibagsak ka, kundi para gisingin ka. Tahimik ang lahat. Ito ang totoo, patuloy niya. Hindi madaling bumangon. Minsan, wala kang pera. Minsan, wala kang suporta. Minsan, wala kang naniniwala sa'yo. Pero ito ang natutunan ko. Kahit wala kang hawak, basta may paniniwala ka at kahit maliit na hakbang, may mararating ka. May ilang umiiyak, may tumatango, may mga mata na dati ay malungkot, ngayon may kumikislap. At doon naramdaman ni Talia, ito ang bagong misyon niya. Bago matapos ang taon, muling tumama ang unos sa kanilang buhay. Nagkasakit ang kanilang tatay ng malubha. Kailangan ng malaking halaga para sa operasyon. Nakahawak lupang problema pero hindi tulad ng dati. Hindi na siya tumakbo, papalayo. Hindi na rin siya nagkulong sa takot. Tumulog siya sa kumpanya, naghahanap ng community program, nag-organisa ng fund drive at humingi ng tulong sa mga taong dati ay iniiwasan niya dahil sa hiya. At sa unang beses, hindi niya naramdaman ang kahihiyan. Dahil alam niyang may karapatan din silang mabuhay. Sa tulong ng komunidad, naalagaan ang tatay niya. At sa kabutihang loob ng mga taong minsang hindi niya kilala, natapos ang operasyon. Hindi agad gumaling, pero may pag-asa. At minsan, sapat na ang pag-asang iyon para hindi ka masira. Pagpasok ng bagong taon, tumayo si Talia sa harap ng dagat, sa lumang dalampasigan kung saan siya madalas umiiyak noon. Ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na tila ba nagtatago ang mundo sa kanya. Parang unti-unti na siyang nakikita. Tay, bulong niya sa hangin. Ma, Rico, lahat ng hirap natin hindi na sayang. Hindi tayo binitawan ng Diyos. Hindi tayo binitawan ng sarili nating lakas. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi lang siya nangarap.
Naniwala na rin siyang kaya niyang abutin. Huling mensahe ni Talia, ang pitik ng kahirapan ay hindi katapusan. Minsan, ito ang simula ng pagbangon. Wakas. Tingnan natin siya, di ba? Nalaglag ang tingin ni Andro. Minulat niya ang katotohanan sa loob niya. Hindi madaling tanggapin, pero mahalaga. "Oo, bata," sagot niya. "Papa pa rin natin." Bago magtanghali, pumunta si Andro kay Tita Luz para humiram ng saglit na panahon. "Anong problema, Apo?" tanong ng matanda habang nag-aayos ng mga kamatis sa harap ng tindahan. "Tita, may sakit si Papa," diretsong sabi ni Andro. Hindi nagulat si Tita Luz. Sa halip, tumigil ito, tinignan siya ng diretso. "Gaano kalala?" "Malala po, liver," sabi niya. Pakailang buwan na lang, napabuntong hininga ang matanda. Pagod na ang katawan niya. Marami na siyang binuhat na kasalanan, pati alak. "Hindi ko po alam kung anong gagawin ko," sabi ni Andro, halos pabulong. "Gusto ko siyang tulungan, pero takot din ako." Hinawakan ni Tita Luz ang balikat niya. "Andro, ang pag-aalaga. Hindi nangangahulugang kakalimutan mo ang sugat. Ibig sabihin lang nun, mas pinili mong maging tao kaysa maging galit." Nalaglag ang luha ni Andro. Mabilis niyang pinunasan. "Pero paano kung masaktan ulit kami? Hindi lahat ng tao binibigyan ng pangalawang pagkakataon," sabi ni Tita Luz. "Pero may ilan. Kailangan lang ng kahit konting liwanag para makita ulit ang daan." Gabi na nang pumunta ulit si Andro, sa pier isinama niya si Paulo. Kahit gusto niyang pigilin dahil ayaw niyang lokohin ang bata o magtago ng bahagi ng katotohanan. "Ate, kinabahan ako," sabi ni Paulo habang naglalakad sila sa kahabaan ng daan. "Baka galit siya sa akin." "Hindi siya galit. Nahihiya lang siya," sagot ni Andro. Pagdating nila sa bodega, tahimik itong tila tulog. Walang ilaw, maliban sa liwanag ng buwan na tumatagos sa mga siwang. Andro, "Papa?" "Paulo, Papa?" May mahina silang narinig na ubo sa loob. Kasunod ang pagkaluskos. Pagpasok nila, nakita nila ang ama nakahiga sa sahig, nakasandal sa kahon, pawis na pawis at lupaypay. Biglang tumakbo si Paulo papalapit. "Papa! Papa!" Napatingala ang ama, gulat at agad na tumulo ang luha kapag huway ngumiti ng pagod at mapait. "Paulo, anak ko." Yumakap si Paulo, mahigpit, parang may hawak na mababasag. At sa unang pagkakataon, hindi umiwas ang ama. Hindi sumigaw. Hindi umiyak para sa sarili lamang. Umiyak siya dahil mahal niya ang anak niya. Nakatayo si Andro, hawak ang gilid ng pintuan, hindi makagalaw sa bigat ng emosyon. Nang tumingin ang ama sa kanya, mahina itong nagsalita. "Andro, salamat at pinayagan mo siyang lumapit." "Hindi ako pumayag," tugon niya. "Siya ang pumili." Ngumiti ang ama. "Pareho kayong matapang." Umupo si Andro sa tabi nila, huminga ng malalim. "Papa," sabi niya, "kung gusto mo talagang magbagong buhay, kailangan mong pumayag na dalhin ka namin sa health center. Wala nang alak, wala nang pagtatago, wala nang paawa." Tumango ang ama, walang pag-aalinlangan. "Oo, kahit saan niyo ako dalhin. Gusto ko lang magkaroon pa ng isang pagkakataon para makita kayong masaya." Tumulo ang kaunting luha sa mata ni Andro. Hindi galit, hindi awa, kundi paghina ng pader na matagal niyang itinayo. "Simula bukas, bubunuin natin to. Pero Papa, isa lang ang kondisyon." "Ano yon?" "Tutuparin mo ang pangako mo, kahit mahirap." Tumingin ang ama, diretso, may konting tapang na muling sumisibol. "Anak, sa kauna-unahang pagkakataon, gagawin ko." Habang umiihip ang malamig na hangin ng dagat, magkadikit silang tatlo,
magkakapatid at ama sa lumang bodegang naging saksi ng pagkawasak at muling pagbangon. Sa susunod na araw, haharapin nila ang mga doktor, haharapin nila ang katotohanan, at haharapin nila ang hinaharap kahit hindi sigurado kung may kabuuang paggaling o mas mabilis na pagtatapos. Ngunit sa gabing iyon, may pag-asa, kahit maliit, kahit masakit, at minsan, iyon na ang sapat para magsimulang muli. Pagkalipas ng ilang buwan, mula nang mapasakamay ni Talia ang parangal bilang pinakamahusay na kabataang empleyado, tahimik na nagbago ang takbo ng kanyang buhay, hindi man marangya pero puno ng direksyon at pag-asa. Ang dating simpleng hangarin na maitawid ang pamilya ay unti-unting nauwi sa mas malalim na misyon. Ang makapagbigay ng lakas sa mga kabataang tulad niya, napipitik ng kahirapan pero hindi kailanman sumusuko. Hindi pa rin malaki ang kita ni Talia, ngunit marunong na siyang humawak ng pera. Nakatulong dito ang libreng financial coaching na ibinigay sa kanya ng kumpanya. Nakapag-ipon sila para sa kaunting pag-aayos ng bahay. Isang bagong bubong na hindi na tumutulo at tinging kahoy na pinalitan ng mas matibay na materyales. Ang simpleng hapagkainan nila ay hindi na lumalansangan sa pagulan. Ang nanay ni Talia, na dati ay lagi nang napapagod sa paglalabada, ay nakakuha na ng mas magaang trabaho dahil tinulungan siya ni Talia na mag-enroll sa isang training program para sa home-based online work. Bagamat nagsisimula pa lamang, mas maayos na ang takbo ng kita. Ang kapatid naman niyang si Rico ay tuluyang bumalik sa pag-aaral. At sa unang beses matapos ang maraming taon, napuno ng tawa ang kanilang bahay. Hindi dahil nagpanggap sila na masaya, kundi dahil may dahilan na silang maging masaya. Sa kabila ng pagsusumikap, hindi nakalimutan ni Talia ang pagkakaugat niya, ang buhay na dumurog at humulma rin sa kanya. Kaya nang imbitahan siya bilang panauhing tagapagsalita sa seminar para sa mga kabataang out-of-school youth, hindi siya nagdalawang isip. Tumayo siya sa harap ng halos 100 kabataan. Karamihan ay payat, may bakas ng pagod, at may mga matang puno ng alinlangan. Parang siya dati. Hindi ko alam kung ilang beses na akong napitik ng kahirapan. Panimula niya, habang humihinga ng malalim. Pero natutunan kong ang bawat pitik ay hindi para ibagsak ka, kundi para gisingin ka. Tahimik ang lahat. Ito ang totoo, patuloy niya. Hindi madaling bumangon. Minsan, wala kang pera. Minsan, wala kang suporta. Minsan, wala kang naniniwala sa'yo. Pero ito ang natutunan ko. Kahit wala kang hawak, basta may paniniwala ka at kahit maliit na hakbang, may mararating ka. May ilang umiiyak, may tumatango, may mga mata na dati ay malungkot, ngayon may kumikislap. At doon naramdaman ni Talia, ito ang bagong misyon niya. Bago matapos ang taon, muling tumama ang unos sa kanilang buhay. Nagkasakit ang kanilang tatay ng malubha. Kailangan ng malaking halaga para sa operasyon. Nakahawak lupang problema pero hindi tulad ng dati. Hindi na siya tumakbo, papalayo. Hindi na rin siya nagkulong sa takot. Dumulog siya sa kumpanya, naghahanap ng community program, nag-organisa ng fund drive at humingi ng tulong sa mga taong dati ay iniiwasan niya dahil sa hiya. At sa unang beses, hindi niya naramdaman ang kahihiyan. Dahil alam niyang may karapatan din silang mabuhay. Sa tulong ng komunidad, naalagaan ang tatay niya. At sa kabutihang loob ng mga taong minsang hindi niya kilala, natapos ang operasyon. Hindi agad gumaling, pero may pag-asa. At minsan, sapat na ang pag-asang iyon para hindi ka masira. Pagpasok ng bagong taon, tumayo si Talia sa harap ng dagat, sa lumang dalampasigan kung saan siya madalas umiiyak noon. Ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na tila ba nagtatago ang mundo sa kanya. Parang unti-unti na siyang nakikita. Tay, bulong niya sa hangin. Ma, Rico, lahat ng hirap natin hindi na sayang. Hindi tayo binitawan ng Diyos. Hindi tayo binitawan ng sarili nating lakas. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi lang siya nangarap.
naniwala na rin siyang kaya niyang abutin. Huling mensahe ni Talia, ang pitik ng kahirapan ay hindi katapusan. Minsan, ito ang simula ng pagbangon. Wakas. Tingnan natin siya, diba? Nalaglag ang tingin ni Andro. Minulat niya ang katotohanan sa loob niya. Hindi madaling tanggapin, pero mahalaga. "Oo, bata," sagot niya. "Papa pa rin natin." Bago magtanghali, pumunta si Andro kay Tita Luz para humiram ng saglit na panahon. "Anong problema, Apo?" tanong ng matanda habang nag-aayos ng mga kamatis sa harap ng tindahan. "Tita, may sakit si Papa," diretsong sabi ni Andro. Hindi nagulat si Tita Luz. Sa halip, tumigil ito, tinignan siya ng diretso. "Gaano kalala?" "Malala po, liver," sabi niya. Baka ilang buwan na lang. Napabuntong hininga ang matanda. Pagod na ang katawan niya. Marami na siyang binuhat na kasalanan, pati alak. "Hindi ko po alam kung anong gagawin ko," sabi ni Andro, halos pabulong. "Gusto ko siyang tulungan, pero takot din ako." Hinawakan ni Tita Luz ang balikat niya. "Andro, ang pag-aalaga. Hindi nangangahulugang kakalimutan mo ang sugat. Ibig sabihin lang nun, mas pinili mong maging tao kaysa maging galit." Nalaglag ang luha ni Andro. Mabilis niyang pinunasan. "Pero paano kung masaktan ulit kami? Hindi lahat ng tao binibigyan ng pangalawang pagkakataon," sabi ni Tita Luz. "Pero may ilan. Kailangan lang ng kahit konting liwanag para makita ulit ang daan." Gabi na nang pumunta ulit si Andro, sa pier isinama niya si Paulo. Kahit gusto niyang pigilin dahil ayaw niyang lokohin ang bata o magtago ng bahagi ng katotohanan. "Ate, kinabahan ako," sabi ni Paulo habang naglalakad sila sa kahabaan ng daan. "Baka galit siya sa akin." "Hindi siya galit, nahihiya lang siya," sagot ni Andro. Pagdating nila sa bodega, tahimik itong tila tulog. Walang ilaw, maliban sa liwanag ng buwan na tumatagos sa mga siwang. Andro, "Papa?" "Paulo, Papa?" May mahina silang narinig na ubo sa loob. Kasunod ang pagkaluskos. Pagpasok nila, nakita nila ang ama nakahiga sa sahig, nakasandal sa kahon, pawis na pawis at lupaypay. Biglang tumakbo si Paulo papalapit. "Papa! Papa!" Napatingala ang ama, gulat at agad na tumulo ang luha kapag huway ngumiti ng pagod at mapait. "Paulo, anak ko." Yumakap si Paulo, mahigpit, parang may hawak na mababasag. At sa unang pagkakataon, hindi umiwas ang ama. Hindi sumigaw. Hindi umiyak para sa sarili lamang. Umiyak siya dahil mahal niya ang anak niya. Nakatayo si Andro, hawak ang gilid ng pintuan, hindi makagalaw sa bigat ng emosyon. Nang tumingin ang ama sa kanya, mahina itong nagsalita. "Andro, salamat at pinayagan mo siyang lumapit." "Hindi ako pumayag," tugon niya. "Siya ang pumili." Ngumiti ang ama. "Pareho kayong matapang." Umupo si Andro sa tabi nila, huminga ng malalim. "Papa," sabi niya, "kung gusto mo talagang magbagong buhay, kailangan mong pumayag na dalhin ka namin sa health center. Wala nang alak, wala nang pagtatago, wala nang paawa." Tumango ang ama, walang pag-aalinlangan. "Oo, kahit saan niyo ako dalhin. Gusto ko lang magkaroon pa ng isang pagkakataon para makita kayong masaya." Tumulo ang kaunting luha sa mata ni Andro. Hindi galit, hindi awa, kundi paghina ng pader na matagal niyang itinayo. "Simula bukas, bubunuin natin to. Pero Papa, isa lang ang kondisyon." "Ano yon?" "Tutuparin mo ang pangako mo, kahit mahirap." Tumingin ang ama, diretso, may konting tapang na muling sumisibol. "Anak, sa kauna-unahang pagkakataon, gagawin ko." Habang umiihip ang malamig na hangin ng dagat, magkadikit silang tatlo,
magkakapatid at ama sa lumang bodegang naging saksi ng pagkawasak at muling pagbangon. Sa susunod na araw, haharapin nila ang mga doktor, haharapin nila ang katotohanan, at haharapin nila ang hinaharap. Kahit hindi sigurado kung may kabuuang paggaling o mas mabilis na pagtatapos. Ngunit sa gabing iyon, may pag-asa. Kahit maliit, kahit masakit. At minsan, iyon na ang sapat para magsimulang muli. Pagkalipas ng ilang buwan, mula nang mapasakamay ni Talia ang parangal bilang pinakamahusay na kabataang empleyado, tahimik na nagbago ang takbo ng kanyang buhay, hindi man marangya pero puno ng direksyon at pag-asa. Ang dating simpleng hangarin na maitawid ang pamilya ay unti-unting nauwi sa mas malalim na misyon. Ang makapagbigay ng lakas sa mga kabataang tulad niya, napipitik ng kahirapan pero hindi kailanman sumusuko. Hindi pa rin malaki ang kita ni Talia, ngunit marunong na siyang humawak ng pera. Nakatulong dito ang libreng financial coaching na ibinigay sa kanya ng kumpanya. Nakapag-ipon sila para sa kaunting pag-aayos ng bahay. Isang bagong bubong na hindi na tumutulo at tinging kahoy na pinalitan ng mas matibay na materyales. Ang simpleng hapagkainan nila ay hindi na lumalansangan sa pagulan. Ang nanay ni Talia, na dati ay lagi nang napapagod sa paglalabada, ay nakakuha na ng mas magaang trabaho dahil tinulungan siya ni Talia na mag-enroll sa isang training program para sa home-based online work. Bagamat nagsisimula pa lamang, mas maayos na ang takbo ng kita. Ang kapatid naman niyang si Rico ay tuluyang bumalik sa pag-aaral. At sa unang beses matapos ang maraming taon na puno ng tawa ang kanilang bahay. Hindi dahil nagpanggap sila na masaya, kundi dahil may dahilan na silang maging masaya. Sa kabila ng pagsusumikap, hindi nakalimutan ni Talia ang pagkakaugat niya, ang buhay na dumurog at humulma rin sa kanya. Kaya nang imbitahan siya bilang panauhing tagapagsalita sa seminar para sa mga kabataang out-of-school youth, hindi siya nagdalawang isip. Tumayo siya sa harap ng halos 100 kabataan. Karamihan ay payat, may bakas ng pagod, at may mga matang puno ng alinlangan. Parang siya dati. Hindi ko alam kung ilang beses na akong napitik ng kahirapan. Panimula niya habang humihinga ng malalim. Pero natutunan kong ang bawat pitik ay hindi para ibagsak ka, kundi para gisingin ka. Tahimik ang lahat. Ito ang totoo, patuloy niya. Hindi madaling bumangon. Minsan, wala kang pera. Minsan, wala kang suporta. Minsan, wala kang naniniwala sa'yo. Pero ito ang natutunan ko. Kahit wala kang hawak, basta may paniniwala ka at kahit maliit na hakbang, may mararating ka. May ilang umiiyak. May tumatango. May mga mata na dati ay malungkot. Ngayon may kumikislap. At doon naramdaman ni Talia, ito ang bagong misyon niya. Bago matapos ang taon, muling tumama ang unos sa kanilang buhay. Nagkasakit ang kanilang tatay ng malubha. Kailangan ng malaking halaga para sa operasyon. Nakahawak lupang problema pero hindi tulad ng dati. Hindi na siya tumakbo, papalayo. Hindi na rin siya nagkulong sa takot. Dumulog siya sa kumpanya, naghahanap ng community program, nag-organisa ng fund drive at humingi ng tulong sa mga taong dati ay iniiwasan niya dahil sa hiya. At sa unang beses, hindi niya naramdaman ang kahihiyan. Dahil alam niyang may karapatan din silang mabuhay. Sa tulong ng komunidad, naalagaan ang tatay niya. At sa kabutihang loob ng mga taong minsang hindi niya kilala, natapos ang operasyon. Hindi agad gumaling, pero may pag-asa. At minsan, sapat na ang pag-asang iyon para hindi ka masira. Pagpasok ng bagong taon, tumayo si Talia sa harap ng dagat, sa lumang dalampasigan kung saan siya madalas umiiyak noon. Ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na tila ba nagtatago ang mundo sa kanya. Parang unti-unti na siyang nakikita. Tay, bulong niya sa hangin. Ma, Rico, lahat ng hirap natin hindi na sayang. Hindi tayo binitawan ng Diyos. Hindi tayo binitawan ng sarili nating lakas. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi lang siya nangarap
Naniwala na rin siyang kaya niyang abutin. Huling mensahe ni Talia, ang pitik ng kahirapan ay hindi katapusan. Minsan, ito ang simula ng pagbangon.